Gumawa kami ng butter gamit lang ang isang ingredient. Nahalungkat ko na naman sa baul itong ating butter churner. Kung naalala nyo, last year, gumawa din tayo ng butter. Meron kasi kami ditong pa-expire na double cream and wala kaming paggagamitan. So, naisipan kong gawin na lang tong butter kesa masayang. Nandito na din si Charlie and Chino para mag-help. So, bali ito nga yung ating butter churner. Ito yung mismong jar, tapos ito yung ibabaw niya. And ito nga yung ating iikot-ikot para makagawa ng butter. Tapos, ang gagamitin natin is double cream. Aside from double cream, pwede din kayong gumamit ng heavy cream. Pero teka, ang twin super sweet dun sa likod. Nag-start na din kami kasi parang medyo matagal-tagal to. Kailangan lang nating ibuhos itong double cream dito sa jar. Itong ginamit namin is 600 ml. And madami-daming butter na nga yung magagawa dito. After mailagay, kailangan natin ma-make sure na nakasarang mabuti para hindi matapon. At ito na yung nakakapagod. Kailangan nating iikot ng iikot yan hanggang maging butter itong ating double cream. Nagpapatulong nga ako kay Charlie and Chino pero super busy silang maglaro. Kaya ending nito, malamang ako na naman ang gagawa. So sabi, pwede daw ito maging butter in 15 to 30 minutes. Syempre, depende kung magpapahinga kayo or kung gaano kabilis. Medyo nakakangawit talaga to kaya hindi ko na nga alam kung ano yung gagawin kong position dito. After few minutes, naging ganito na siya, para na siyang whipped cream. Kaya medyo humihirap din siyang iikot-ikot. Hinahalo-halo ko din kasi yung iba napupunta dun sa gilid. At bago ko pa ito maubos, ito at inikot-ikot ko ulit. Siguro mga after 10 minutes, medyo dumadali na ulit siya. Yun pala kasi, nagiging watery na yung texture. And kung makikita nyo din, medyo nag-yellow na siya. Diba? Ganito na siya, para na siyang milkshake. Pero dire-diretso pa rin tayo dito sa pag-ikot. Siguro nasa kalahati na tayo. Siguro after mga 10 minutes ulit, medyo humihirap na ulit siyang iikot. Kasi parang medyo nagbubuo-buo ulit siya. Tapos, kung makikita nyo, merong yellow, tapos merong white. And parang nararamdaman ko nga na malapit na itong maging butter. At ang hirap na ulit nitong iikot. Medyo nagpapahinga din ako, so siguro inabot ako ng 30 minutes. And after 30 minutes, ito na nga yung ating butter. Humiwalay na yung butter dun sa buttermilk. And pwede na nga natin itong salain, kaya bumalik na ang twins. Inopen ko lang yung jar, tapos kailangan lang natin itong ibuhos dun sa strainer. And tingnan nyo, ito na yung ating butter. Kailangan lang natin itong alisin dito kasi nakadikit talaga siya. And sayang naman kung hindi natin makukuha lahat. Syempre, kalahating oras ko itong ginagawa. Yung naiwan sa jar, binuhos ko lang din. At syempre, kailangan din nating saidin kasi nga sayang. Diba? Ang dami nating butter na nakuha dito. Kailangan din nating matanggal as much na buttermilk na pwede nating matanggal. Dahil syempre, ayaw naman natin na matubig na butter. Nagpalagay na nga din pala ako ng tubig sa bowl sa twins. Kaso, ayan, natapon pa nga at nabasa pa silang dalawa. Naglagay din kami dito ng ice cubes. Dahil after mapigan itong mga butter, kailangan natin silang ilagay dito sa ice. Mag-ice bath muna ang ating butter. Hanggang tuluyan ng mawala yung mga tubig. So, para mabuo nga siya at completely dry. Ayaw dito tumulong ng twins kasi malangis daw sa kamay. Kaya naman ako na lang yung gumawa, tapos sinabi ko, kumuha na lang sila ng bread. Favorite kasi nila tong butter sa bread. So, sa breakfast, lagi silang kumakain ng toast. Kaya for sure, sila din yung ubos itong butter na to. Pwede nyo nga din pala siyang i-shape kung ano yung gusto nyo. Pwedeng ilagay sa tub or kaya naman sa baking paper. And kung gusto nyo naman is salted, pwede din kayong mag-add ng asin. Anyway, nag-toast na nga kami ng bread, tapos tinry na namin tong butter. At ito nga't pasado sa twins yung lasa. And syempre, tinikman ko din para malaman yung lasa. And in fairness, masarap nga itong homemade na butter. Pero nakakapagod lang talaga kasi.